Ayun, what's up guys? Good morning, good morning, good morning. Paano ba mag-motovlog? So for today's video guys, samahan nyo ako at itatry natin yung ating nabiling GoPro Hero 8. So titingnan natin kung sulit pa ba siyang gamitin, kung okay pa ba siyang gamitin kahit na marami nang lumabas na bagong model ng GoPro. So ito, gamit na natin siya ngayon. Nakakabit na siya sa ating helmet. Alam niyo ba guys kung ano yung nagustuhan ko dito sa GoPro? Yung kanyang stabilization lang. Kasi nahihirapan akong kumuha ng video na hindi magalaw gamit yung aking cellphone. Although okay naman yung cellphone, malinaw naman yung camera, ang problema nga lang yung stabilization. Medyo makalog siya lalo na kapag naglalakad. So hindi ako makakuha ng magandang shot pagka ganun. So kaya nagustuhan ko itong GoPro. Siyempre para mailagay ko rin sa helmet. So yan guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda dito. Okay, pakita ko sa inyo yung shot ng GoPro na may stabilization. Ipapakita ko muna sa inyo yung shot ng aking cellphone para makipag-compare natin yung dalawa. So ito yung shot ng aking cellphone. Try natin maglakad. So yan, kung mapapansin nyo dyan, sure makalog yan. Kasi nga although may stabilization naman tong cellphone na to, ang problema nga lang is hindi ko alam kung bakit makalog pa rin siya kapag nag-shot ako ng video. So yan. Tapos tayo pabalik. Yan yung walang stabilization na cellphone. Tapos ito na guys yung shot ng ating GoPro. Naka 1080p, 60fps, naka wide angle, tapos naka off yung stabilization. So tingnan natin kung maganda yung video niya. Lakad tayo. So yan. Tapos takbo tayo pabalik. Yan, tumatakbo ako dito. Ano yung shot ng ating GoPro na naka 1000. Yun guys, next natin ganun pa rin 1080p, naka 60fps, wide angle, tapos dito naka on na yung ating stabilization. So try natin. So yan, medyo mababawasan na yung kalog dito kasi naka on na yung ating stabilization. Tapos try natin tumakbo. Takbo tayo pabalik
So yun dito guys, nakaset pa rin siya ng 1080p 60 fps, naka wide angle, pero dito naka-high na yung kanyang stabilization. So tingnan niyo dito, talagang wala na siyang kalog. Siya lang. Tapos takbo tayo pabalik. So yun guys, dito na yung last. Nakaset pa rin siya ng 1080p 60 fps, naka wide angle, tapos naka high super boost na yung kanyang stabilization. So dito talaga mapapansin nyo, wala na talaga siyang kakalug-kalug. Pakita ko sa inyo. Tapos yung pabalik. Pabalik. Ayan. So yun guys, yun lang muna yung re-review natin ngayon, kasi yun lang naman yung gusto kong i-try talaga, yung stabilization. Gusto kong makita kung sulit ba talaga yung GoPro Hero 8 pagdating sa stabilization ng video, kasi yun naman yung importante para sa akin. So yeah, medyo umiinit na, kailangan na natin umuwi. So tingnan lang natin muna yung dulo nitong daan na to, tapos ikot tayo pabalik. So ngayon nakaset na yung ating camera sa 1080p 60 fps, naka super wide angle, and naka high lang yung kanyang yung stabilization. Hindi ko nilagay sa hindi ko siya nilagay sa super hyper boost, kasi ayoko naman ng ganun na hindi na siya makatotohanan yung video. Gusto ko yung medyo may kalog pa rin ng konti, pero hindi naman masakit sa mata. Dito na yung dulo, ikot na ulit tayo para makauwi na. Yan nga pala guys, pagpasensyaan nyo na kung ganito lang muna yung ina-upload natin video, kaya hindi pa tayo makagala ngayon kasi expired pa yung ating motor. Pero soon ipapa-restore na to. May mga importanteng bagay lang ako na inuuna ngayon, kaya hindi ko pa siya makasikaso, pero marirestore natin to and makakagala na tayo. So yun guys, bago tayo umuwi, magpapagas muna tayo kasi namumula na. Hindi ko alam kung saan dito wala. Dito. Wala pare. Green, 100. Barya pa ka ba? Ah. $67 per liter. Ah. Thank you pare. Thank you. Yun guys, kung nakita nyo 67 per liter, grabe, sobrang mahal na. Mahal na ng gasolina. Nung umalis ako before 2021, ang price ng gasolina na tingin ko nasa 53 hanggang 55. Tapos ngayon bumalik ako ng 2023, 67 na. Grabe, sobrang mahal na ng gasolina.
umaga na gusto rin bumili ng GoPro, bisitahin nyo lang yung page ng GoPro Hub. So ito na yung patunay na legit yung item nila, gamit ko na ngayon. Kontakin nyo lang yung seller, maayos kausap yung seller, saka mabilis lang yung magiging transaction kapag nag-order kayo sa kanya. So yun guys, hanggang dito na lang yung video na to, and see you next vlog.